At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubay nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangako niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan, kumuha ng hayop na papatayin. Ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon, yamang ako itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayo'y pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunpaman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay, at umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo, at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ay ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba nyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." At tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating unang pagbasa ay bahagi ng isang mahabang kwento. Si David, hari ng Israel, ay marami ng asawa. Pero isang araw, sa pagtanaw niya mula sa palasyo sa bahay ng kanyang kapitbahay, nakita niya may naliligong magandang babae at siya'y naakit. At ipinatawag niya ang babae at kinasiping niya. Ang problema, nagbunga ang kanyang kataksilan. Ang babae ay may asawa na. Problema ito ngayon. Ang asawa ng babae ay isang general. Ang mga kawal ni David ay nakikipaglaban sa mga kaaway. Ay, kakahiya. Hiyang-hiya si David. Ang ginawa niya para makalusot, pinauwi ang general sa pag-asang kapag ito'y pagod sa gera, ay ito'y sisiping sa kanyang asawa. Di matapos ang pag-uusap ni David at nung general, ay di pinauwi na niya sa pag-aakalang ito'y uuwi at sisiping sa asawa. Lusot siya. Ay hindi. Yung general, nakonsensya. Ay ang mga kawal ko yung nakikipaglaban, bit ako sisiping sa asawa ko. Ay di hindi sumiping, doon natulog sa pultahan ng palasyo at hindi niya sinipingan ang asawa. Anak ko, problemado na naman si David. Hindi sumiping si Urias. Urias ang pangalan ng general sa kanyang asawa.
Kaya ano ang ipinagawa ni David? Pinasabihan niya ang mga kawal na kapag nandun na si Urias at nakikipaglaban, iwanang mag-isa si Urias sa laban at tatakas na ang ibang mga kawal. Sa gayon, mapapatay si Urias kasi wala siyang kakampi. Ay gayon nga ang nangyari. Napatay ng kalaban si Urias. At kinuha niya ang asawa ni Urias sa palasyo, ginawa niyang isa rin sa kanyang mga asawa. Isang araw, ito ang first reading natin ngayon. Dumating si Propeta Nathan. Ako may ikukonsulta sa inyo. Ano iyon? Meron nung magkapitbahay, yung isa'y mayaman, yung isa'y mahirap. Yung mayaman ay pagkakarami ng tupa, yung mahirap naman yung iisa ay dahil sa iisa, hindi kaganda ng tupa ng kapitbahay, alagang-alaga Ay itong mayaman, nagpapiging, nung makita niyang maganda ang tupa ng kapitbahay, ay yun ang ipinapatay, kaisa-isa naman yun Sa galit ni David, dalhin mo nga din yan, at ipapapatay ko, parurusahan ko yan. Kadami na ng kanyang tupay, kinuha pa yung tupa ng kapitbahay. At nagsalita si Nathan, Mahal na hari, kayo po ang aking tinutukoy. So yun po ang ating first reading. Kayo po ang aking tinutukoy. Sa maraming pagkakataon ng ating buhay, hindi natin nakikita ang ating kabulagan. Mas nakikita natin yung pagkakasala ng iba. Punong-puno na tayo ng mga pagkakamali, di pa tayo nagbabago sa ating pagkatao. Buti si David, may Nathan na nagsabi sa kanya. At si David ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Nagbalot ng abo at sako sa kanyang katawan, makating damit. Nagsisi, nag-ayuno, humingi ng tawad sa Diyos. Ito pong ating salmong binasa ngayong araw na ito ay salmong nilikha ni David, salmo ng pagsisisi. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Napakiusap ni David sa Panginoon. At kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan, ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Mahaba ho ang salmong ito. Meron siyang bahaging, Have mercy on me, God, in your goodness, in the greatness of your compassion, blot out my offense. Thoroughly wash me from my guilt and of my sin cleanse me. Make me whiter than snow. Paputin mo ako tulad ng niebe, sapagkat ako'y makasalanan at marumi. Nagsisi si David. Mga kapatid, maraming pagkakataon na tayo nabubulagan. Sample, kapag ang isang anak nagkakasala, namumura ng magulang, itinutuwid, siya pa ang may ganang magmaktol at magalit sa nagtutuwid na magulang. May mga ganyan Huling-huli mo na, tangging-tanggi pa. Pero ang kaibahan kay David, sa kanyang kabulagan sa pagkakasala, namulat siya at tinalikdan ang kanyang maling ginawa. Sana mga kapatid, makita rin natin ang ating mga pagkukulang. Makita rin natin ang ating pagkakamali at talikdan ang mga iyon.
Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanglibutan sa iyong kagandahang loob, naririto ang aming mayaalay. Mula sa lupa, bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Sa paghahalong ito ng tubig at alak. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanglibutan sa iyong kagandahang loob, naririto ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo tayo at manalangin upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa, upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco ang aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng tanang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Payapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo tayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.